Paano nga ba ako naging isang nurse? Actually, second course ko po ang nursing. Graduate ako ng statistics way back 1991. And then, after po noon, nagtrabaho ako for 11 years sa isang government institution. After 11 years, nag-decide akong mag-resign at mag-avail ng early retirement. Nag-aral ako ng nursing way back 2003 at nakagraduate ako 2006. It's really difficult mag-aral at the same time may mga anak na nag-aaral na nasa sa graders. May mga time na parehas ang schedule namin ng exam. So bago ako mag-aral ng para sa exam ko the following day, kailangan ko muna silang turuan para sa kanilang exam on the same day ng exam ko. So talagang isang sakripisyo pala sa isang magulang na mag-aral habang nag-aaral din yung kanilang mga anak. Pero since na desidido ako na maging isang nurse, kinakaya lahat ng puyat, lahat ng pagod. And then after 3 years ng pag-aaral ko ng nursing, nakagraduate ako. And then nakakuha ng board exam. Actually, twice ako nag-take ng board exam kasi nung mga panahon namin, nagkaroon daw ng leakage. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga pumasa, kailangan daw mag-retake. So, another exam again. So, yun yung mga nagiging dilema ko habang ako ay nag-aaral or pinapasok ko ang pagiging isang nurse. And then, after noon, nakapasa ulit ako dun sa exam na yun na ibinigay ng DOLE. And then, after that, nagtrabaho ako sa isang hospital sa Tanawan. Pero since na noong mga panahon na yon, medyo maliit pa yung sweldo ng mga nurses. Hindi ko lang alam kung sa mga panahon na to kung magkano na. So yung sweldo noon is hindi talaga sasapat para sa isang may pamilya. So nag-decide ako na magtrabaho din sa isang school bilang isang clinical instructor. So for almost 3 years, ganun yung naging routine ko. Papasok ako sa hospital ng 11 to 7 and then the following morning kailangan nandun naman ako sa school para mag-follow ng mga student. So may mga time na 16 hours a day ang pasok ko. So talagang pagod na pagod para lamang makasustain dun sa financial needs ng family namin. And then nung mga panahon na malapit ang mag-college yung mga anak ko, nag-decide ako na subukan mag-abroad. And then, may nabalitaan ako na pupunta sa Pilipinas, yung mga taga-Kuwait, at mag-conduct ng exam. Actually, hindi alam ng nina-inay yun at saka ni tatay na mag-exam ako. Punta ako sa PICC. And then, nag-exam kami doon. Almost, siguro, less than 2,000 na nurses yung nagbaka sakali. And after the exam, nalaman ko din na nakapasa ko dun sa exam the same day. Tapos, binigyan kami ng schedule for interview. Pagka-uwi ko ng Batangas, sinabi ko na lang kay tatay na, tatay, nakapasa na ako. Sabi niya, saan? Sa pag-exam. Kasi pupunta ako ng Kuwait. Sabi niya, ha? Bakit sa Kuwait? Because bilang isang magulang noon, ang mga magulang natin parang negative yung pananaw nila about sa Middle East. Naman, may kakilala ako na nagtatrabaho din sa Kuwait, pero safe naman. Kaya sabi ko, why not? Sabi ko, baka ito yung opportunity na makakatulong sa akin financially. So, nag-attend ako ng interview the following day. Nakakatuwa yung interview sa akin kasi actually, nung mga time na yon nasa 42 years old na ako eh. So, nung 42 years old na yon, ang limit lang nila sa pagkuha ng mga nurse is nasa 35. Kaya sabi ko sa kanila, kung hindi nila ako hire, actually, nung makatapos nga ako ng nursing, 36 years old na ako eh. So, paano pa ako makakapunta sa abroad? Kaya, na-amaze naman sila kasi in spite of my age na married ako, may 2 anak, pero tinuloy ko pa rin ang pagiging isang nurse. So, binigyan nila ako ng opportunity na makapunta rito sa Kuwait. So, by 2012, May, nakapunta ako sa Kuwait, naging maayos lahat ang proseso. Tapos, after noon, nag-work ako sa clinic for 2 years.
And then, nag-resign ako, nag-decide na magtrabaho, mag-apply sa isang hospital. So, natanggap naman ako, kaya lang sa clinic pa rin ako naka-assign. Since na hospital yon, iba yung naging sistema as compared sa clinic na mga maliliit lang na polyclinic kasi ako nag-start. So, nahirapan ako mag-adjust kasi masyado silang stricto. Kaya sabi ko, teka muna, sabi kong ganyan. Kaya nag-resign ulit ako and then bumalik ulit ako sa clinic. Pagbalik ko sa clinic, nagkataon naman, biglang nagsara yung clinic na pinasukan ko ulit. So, nung mga time na yon, even though nagbigay sila ng indemnity, nagbigay ng 3 months salary na one time 3 months salary, pero that is not enough para makasustain sa akin at sa aking mga anak na during that time, nag-aaral pa rin. May mga nagka-college pa yung mga anak ko. Sabi ko, hindi pa ako pwedeng umuwi. So, nag-try ulit ako, apply naman ako ulit. Pero ngayon, this time, sa mga hospital na talaga. So, pinalad akong matanggap sa isang hospital dito and then halos mag-8 years na ako sa kanila. So, naging maganda naman yung transition ko from clinic to hospital. And then, through the help na rin ng mga nakilala ko ng mga nurses na iba't ibang nationality. So, sila yung mga tumulong sa akin para maka-adjust ako. And then, ma-enhance ulit yung nursing skills ko na hindi ko nagamit for how many years. Kasi sa clinic, syempre, iba yung nature ng job. Even though nurse ako, but syempre, limitado yung mga skills na nape-perform namin. After noon, patanda ako ng patanda rito sa Kuwait. Sabi ko sa sarili ko, kasi 8 years na ako dun eh. Sabi ko, kung hindi ako gagawa ng iba pang way para mag-grow, uuwi ako sa Pilipinas ng 60 years old. Sabi ko gano'n sa sarili ko. So, may mga taong nag-motivate din sa akin para mag-take ng NCLEX exam. And then, dun sa NCLEX exam ko, talagang nagkaroon din ako nag-struggle din ako. Kailangan kong mag-aral back to basic ulit. A long time na wala ako sa school. Ang tagal ko ng graduate. Even though nag-hospital ako, may mga experience. Syempre, iba pa rin yung exam kasi meron kung ano talaga yung standard at ano talaga yung nasa sa libro. So, minsan, kung ano man yung na-encounter natin sa hospital, parang iba, pumarap na tayo sa exam. So, kailangan ko aral ulit from the beginning ng nursing ko. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Sabi ko, sige lang, itutuloy ko to. May reason si Lord bakit niya hinayaan na mag-take ako ng exam. Sa mga susunod ulit na kwento, malalaman niyo kung ano pa yung mga naging struggle ko bilang isang nurse dito sa Kuwait. And then, yung mga future plans ko bilang isang nurse. Magandang gabi po sa inyo lahat.